morning po. Amen. So nakakatawa naman po yung introduction ni Brother Lee. No? Lovely. Okay, so pakibati naman po ulit ang inyong mga katabi. Good morning sa inyo. At gusto ko rin po personally batiin si Sister Fe and si Shane. Yan. So welcome po sa inyo. Magandang umaga po. So nasa 4th Sunday na po tayo. Last Sunday po ng ating preaching series this September. Ang theme po natin ng September ay Prepare for the Harvest. And yung whole year po natin na theme ay Now is the Time, Work While It's Day. So, lagi ko po itong binabanggit for us na hindi makalimutan kung ano po talaga yung ating tinatahak for this year at ang ating pag-uusapan. So, okay. Ayan po. Review po muna tayo ng ating mga previous topic. First Sunday ay ibinigay po sa atin ni Pastor Norden, getting ready for the harvest. Ang emphasis po dito is that God wants us to get involved in the harvest, no? At pagbibigay diin din ng Diyos natin, siya ang Lord of the harvest. Sa second Sunday naman po is how to prepare for harvest time. Binigay naman po ito sa atin ni Brother J. Policarpio. The preparation that we need is to gain skills on how to plant and harvest and do our part for this task. Nung ibinigay po ni Pastora Nina ito pong preaching series, nang sinisilip ko po yung mga titles muna, ay Getting Ready and How to Prepare, inisip ko po parang wala silang pinagkaiba. So, syempre, nag-check po ako kay Google at ito po yung sinagot sa akin ni Google. Generally, to be ready may not need too much preparation. And preparedness is about effort while readiness is about mindset. So, importante po, no? Nakaset yung mind mo to do these things. Pero bago mo gawin yung isang bagay, you also have to exert effort or i-prepare talaga. Parang sa pagsusundalo lang po yan, ano? Kung sa sabak ng gera, handa siya sa isip niya, pero hindi siya naghanda physically. So ano kayang mangyayari sa kanya? So sa atin din, ililink lang natin yung mga example or object lesson dito for us to see ano ba ang relation nito sa spirituality. Okay, but before po tayo manalangin, I want you to condition yourself that every time you sit down sa upuan na iyan and we gather together, lagi niyo pong tatanungin ang Panginoon, ano ang mensahe mo po sa akin today? And ano po yung gusto nyong maging response ko? So that marireceive nyo siya personally. Amen? Third Sunday po, great promises for the harvest. Yan. So, ibinigay po sa atin ito ni Brother Cesar na binigyan tayo ng gift ng Diyos for us to effectively do the ministry. The Holy Spirit, authority, and everything that we need to do greater works. At ngayon naman po, ang ating pag-uusapan is the harvest is ripe. Amen? Ang ating pong text ay makikita sa Joel 3:13-14, John 4:34-36, and Revelation 14:15. But before that, nabasahin po natin ang ating text. In Matthew 13:14, sinasabi po rito, natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Let us have this question. Tanong po, do you want to see things that your eyes cannot see? Sagot. Amen po ba? Pakitaas po ang mga kamay ng gustong makita yung mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. That's ibig sabihin, it's beyond ng nakikita natin. It's more of the important things na dapat nating makita. Parang konti po yung nag-raise ng hand. Kasi po pag hindi nyo dinisire, hindi nyo makikita. Pakitaas po ulit ang kamay. Amen. So lahat tayo ay nagdi-desire na makita ang mga bagay na to. Before that, let us pray po muna.
Ama naming Diyos, we thank you, O God, for your goodness and your love sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ramdam namin na mahal mo kami. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo this morning, as we study your word, we welcome the Holy Spirit to be our teacher. Kayo po, Panginoon, kayo po banal na Espiritu ang siyang magturo sa bawat isa sa amin. Open our eyes so that we can see things that you can see at marinig namin ng buong buo ang sinasabi mo sa amin. Whatever it is that is distracting us right now, para mapakinggan ang salita mo, sinasaway namin in Jesus' name. And Lord God, we are claiming the victory ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. So good morning nga po pala sa ating mga kasama sa online. Lagi ko pong hindi nag-greet. Good morning po sa inyo. So ang topic po natin is the harvest is ripe, and our objective this morning is to develop new eyes to see the harvest. That at the end of this service, mabago ang ating pag-iisip, perspektibo, that whenever we meet someone, lalo na kung hindi natin mga kakilala, ay makita natin na ito ay nangangailangan ng Kristo sa puso. Lalo na kung hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. In John 4:34 to 36, sabay-sabay po nating basahin, ito po ay sa Magandang Balita, Biblia, verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ginagawa niya sa akin. Hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. In 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Bilang introduction po, let us just tingnan po kung paano pa ang craft development stages. Kasi ito po yung ginamit ng Panginoong Jesus para sa isang object lesson. Ano po? Sino rito ang may mga alam sa pagtatanim? Sino rito ang nakaranas gumapas? Sino rito nakaranas na magpunla ng mga binhi? So sa maturation stage, may mga sub-stages pa po yan. Ito po yung the fruit is ready for harvesting and fully grown, but it might not be edible. Ano po? Kasi po, di ba kapag may pinitas tayong prutas na hindi magulang, madalas nyo ba marinig yun? Hindi magulang, ito po ay hindi mahihinog pag tinanggal na. Siya ay mabubulok. Ayan. Nakaranas po ako niyan. Bumili ako ng isang guyabano. Sabi niya, ilagay mo lang sa bigas, mahihinog yan. Naghantay ako, nilagay ko sa bigas, nangitim po siya. So, ibig sabihin, hindi yon magulang. So, hindi pa siya mature. Ripening, it follows or overlaps maturation. Sunod na proseso to. The colors or fruit are bright, and the flesh is sweet, hence edible. Sa mangga po sa Sambales, meron po doong mga green na green pa, pero dahil walang mga something na mga nilalagay, pagka kinuha po nila yon, magulang na. Alam nila kung magulang o hindi eh. So magulang. Pag tuklap mo ng balat, dilaw sa loob. No? Tas ang tamis-tamis, ang sarap. Yan. Then senescence, the fruit loses flavor and texture. It is a natural degradation process. No, na pahinog, pagtas mahinog, anong susunod? Kusa itong nabubulok. So, ang isang nagtatanim siya at ang goal niya is makapag-harvest in the end ng magandang bunga. Tama po ba? So, sa umpisa pa lang ay handa na siya. Hindi niya kailangan hantayin yung harvest time to prepare. Amen? So tayo po ay soul po ang ating kailangang bantayan. No, in relation dito sa pinag-uusapan natin,
Kung paano ang nagtatanim ay umaalis at bumabalik ng bumabalik to check the fruit. Yung iba nga, binabalutan pa nila ng yung mga bunga, no, dyaryo. No? So, yun po ay babalik-balikan. So, ibig sabihin, mag-i-effort po talaga tayo. So, let's see this one. Grain development stages. Watery ripe stage, sa wheat po ito. Yan. So, pag pinindot mo, wala pa siyang laman. Watery. Then milk stage, pag pinindot mo yan, parang meron siyang gatas. And then soft dough, parang cheese. Pag pinindot mo, parang may cheese sa loob. Next, hard dough stage. Yan na po yung perfect para sa pag-aani. And then ripe. So, no, meron pong, next slide po, meron po silang binabantayan na slope. Minsan nga po ay binabantayan nila yung kada punong ganon. Kung ilan na doon, ang green. Green to golden yellow. Doon po nila yan tinatanaw. So, tayo po, kung ba't ko tinanong kanina, gusto ba natin makita yung mga bagay na hindi nakikita ng mata? Sapagkat noon pa tayo inuutusan ng Diyos, no, na humayo. Babalik po natin, i-reflect sa sarili natin, humahayo ba tayo? Kung saan kayo nilagay ng Diyos, yan ang field mo. Ano ang ginagawa mo? Kumusta, kapatid? Next po. Don't delay the harvest. Bakit? Wheat harvest date could impact both grain yield and quality. Pwedeng pag hindi po siya nakuha on time, ang ma-harvest mo ay pwedeng maging kaunti. No? At saka yung quality niya ay hindi na ganun kaganda. At meron din pong puts the crop at risk for disease. No, meron nga po yung mga nauna na sa'yo, yung kung sa mga bunga yan, hinahantay mong mahinog, nauna na yung ibon. No? May mga ganun pong cases. Or may mga nakaka-apekto or pa pwedeng mawala yung hinahantay mo. Drop and test weight. So, yan din po yan. So ngayon, in relation po sa ating pinag-usapan talaga ng soul winning, this is soul winning, let us have point number 1. Point number 1 is the urgency of the harvest. Kailangan po dumikit yung isip natin sa kung paano iniisip ng Diyos ang patungkol sa harvest. Ano po yung mga bagay para sa atin na parang laging urgent, no? Ano yung mga bagay, pagising pa lang natin ng umaga, ito na yung ginagawa natin every day. Naiisip po ba natin ang pinapagawa ng Diyos na harvest? In Joel 2:1, sounds the trumpet on Zion, the Lord's sacred hill. Let all who live in the land tremble, for the day of the Lord is coming. It is close at hand. In A, the wickedness is great. In Joel 3:13 po, put in the sickle, for the harvest is ripe. Come, go down, for the winepress is full. The vats overflow, for their wickedness is great. As wheat is ready for harvest, so man should prepare for judgment. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano at nakakilala na sa Panginoong Hesus, kailangan pong maging urgent ito sa atin dahil wickedness is great. And may judgment pong kasunod. Nakukuha po natin? In moral po na values, both will reap what they sow. Ulitin ko po, no? Both will reap what they sow. Kung anong tinanim, siya rin aanihin, di ba? Sin ripens men for destruction. Ulitin ko po yan, ha? Yung kasalanan, no? Magdudulot ito ng destruction. It unfits the soul for the enjoyment of God. Haharap po tayo sa Diyos at hindi po nais ng Diyos na tayo ay nag-iipon ng kasalanan. Yumayakap sa kasalanan. It renders for destruction. And then, holiness ripens man for glory. It fits the soul for the society of the blessed, meet
for the heavenly inheritance. Judgment is only a harvest for which men are ripening in the present life. Nasa mundo po tayo ngayon, and we can decide what to do. The ripening process, yung righteous po and the wicked growing together. No? Pero po, meron po itong proper end. Gusto ko pong basahin sa inyo yung the parable of the wheat and tares. Sa Matthew po, 13:25 to 30, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, "Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga damo?" "Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo," sagot niya. "Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig." Ngayon po, nabubuhay tayo dito sa mundo. Magkakasama po ang mga nakakilala na sa Diyos at ang hindi pa. Yan. So, yung urgency po, dapat talagang makita po natin na it's part of the life ng bawat Kristiyano na kumilos para po sa gawaing ito. Multitudes need to decide. Sa Joel 3:14 po, multitudes in the valley of decision. Sa panahon pong ito, hindi na po tayo ang magdidesisyon, kundi ang Diyos na. Kung sino ang sa Kanya at sino ang hindi sa Kanya. It is universal. Angels and wicked spirits, good men and bad, will be present. Now, none will be forgotten. No one can escape. We must all appear before the judgment seat of Christ. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka makakalimutan. Kasama ka dito. Amen. Sa atin po kung hindi tayo prepared, malamang matatakot tayo. Kaya ngayon pa lang, mag-isip po tayo, ano ba ang ginagawa ko? Kasi sa ayaw po at sa gusto natin, mangyayari mga bagay na to. At napaka-fair ng Diyos, hindi niya itinago ang bagay na magaganap in the end. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, kapatid, itigil mo na yan. You must talk to the Lord and repent. At kumilos ka na at tumulong sa harvest. Amen? The day of the Lord is near. In Joel 3:14, "For the day of the Lord is near in the valley of decision. The day of decision and separation is near. The day of judgment, the grain must be gathered into the garner, and the wine into the vast. The worthless chaff consumed, and the wheat preserved. Near comes suddenly, and may find unprepared." We still have time po na mag-prepare. Decisive and cannot be repeated. This will only happen once. No? Habang po naghahantay tayo sa Panginoon, let us share po doon sa task na sinasabi niya sa atin. Number 2, urgency kanina. Number 2, making the harvest our priority. Marami po tayong ginagawa everyday, no? At yung una nating gagawin, that means yun yung importante sa atin o yun yung priority natin. Pero ngayon,
let us be reminded na kasama ito sa dapat na maging priority ng isang alagad ni Kristo. In John 4:35, do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Sa susunod na mga araw, kung meron po kayo mga kasalubong, makakatabi, no? Isipin po ninyo kung paano ang gagawin natin. It is just simply by smiling to them, makipag-usap sa kanila, baka they are in need. So let's pray. Kung paano tayo gagamitin ng Diyos sa kahit anong pamamaraan para sa ibang tao. Jesus was determined to finish the work. It is His priority. In John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. No? Sa atin po, nung nag-pandemic, ayaw tayo palabasin. Pero ang katwiran ng mga tao sa balita, hindi nga kami namatay sa COVID, mamamatay naman kami sa gutom. No? Pero ang ipinapakita ng Panginoong Hesus rito, ipinakita niya na may mas bagay na importante kaysa ang pagkain. And that is to do the will of the Father. He sent out His disciples to continue the work. No? Sinend niya yung 12 disciples niya in Luke 9:1-2, and He called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and He sent them out to proclaim the kingdom of God and heal. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang ito sa mga naunang tao, kasama tayo dito. Jesus said, go. Go. Question, saan ka nag-go? In Matthew 28, paulit-ulit po natin itong naririnig, but of course, para ma-remind po tayo palagi of the Great Commission, then Jesus came to them and said, all authorities in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very ends of the age. Napaka-importante po ng pag-church, napaka-importante po ng mga meetings and discipleship. And that way po mai-equip tayo. Kung paano po ba, una muna tayo mag-obey, and we can teach others also to obey. The harvest is worldwide. The whitening fields stretch on and on. The laborers are few, but the work that must be done is great. Sige po, next slide. Ito po yung sa court. Nung last time po na nag-preach ako, na i-share ko rin po yan sa inyo na sad ako kasi in-invite ko si Teacher Beth, pero hindi po siya nakarating. Ano po? Pero it doesn't mean naman na hindi na tayo makaka-reach out. So last Friday po ay may session ako ng therapy, pero importante ito. I cannot say no to Teacher Beth kasi nga po, pinapanalangin ko po talaga makapag-minister sa kanila, sa mga bata at sa mga parent. Ngayon po ay ibang batch na po ito ng school year. So, it is a good start na mag-join sa kanila. So, may binigay pong portion sa akin dyan to speak about parent effectiveness. Ginrab ko po talaga yung opportunity to the point na sinabi ko sa PT ko, bilisan natin kasi kailangan ko umuwi agad. Pero, sobrang galing naman po kasi nung time na yon nagawa rin lahat ng PT ng dapat niyang gawin at nakapunta rin po ako diyan. Diyan po, ang binigay kong emphasis is that kahit na sa pagkatuto po kasi maraming aspeto, di ba po, mga cognitive, everything, including the spirituality. Pero ang binigay kong emphasis sa mga parents is spirituality. And I also gave verse
And I see to it na before nag-end po yung session na yan, ay nag-pray po kami. Pinag-pray ko po yung mga parents. It's a good start po. Para sa mga susunod na session, sabi ko kay Teacher Beth, tawagin nyo lang po kayo kapag may mga needs kayo para sa mga bata at sa parents. At para may share, syempre, yung gospel. Okay, next slide po. Ano po, ako po ay nag-handle ng children's ministry before. So, nagtuturo kami sa mga bata. Zone 2, Zone 6. At hindi pa rin po yun. Kasama po ng training sa akin ng Panginoon is nung nagkaroon po ng school and church, sa bata pa rin ako para magkaroon ng patience. So, yun po. Nagturo din po ako sa mga bata hindi dito. And we see to it na sa part po ng pagtuturo sa mga bata ay isasama po doon yung patungkol sa Diyos. Pananalangin habang po kumakain sila. Tapos natutuwa yung mga parents na natututo sila, dito sila. Yung iba dito natuto mag-pray. And talaga pong every year, meron po kaming portion doon ng pagpapatanggap sa mga bata. Pinapakilala talaga ang Panginoong Jesus na siya ang tagapagligtas. Next slide po. Ito po ay May 27, 1984. Ayan. Ito po ay certificate. Hindi po makita, no? Ito po ay certificate of completion ng isang Daily Vacation Bible School. Si Jojo po yan. No? Naiyak ako. The Lord is so good. Madaming ginagamit ang Panginoon. Thank you. Para makakilala tayo sa Kanya. Sobra po akong na-surprise nung mag-asawa na kami. Kasi, kasama sa mga important documents niya, kinip niya pala yan. 6 years old pa lang siya, may nagtanim na sa kanya. It is seed of life. Sa atin din naman ganon. Ang pinupunto ko po rito, hindi lahat ng shesharan natin tatanggap agad. Pero maging bahagi po tayo ng buhay nila. Maging bahagi po tayo ng seed of life na yon dahil totoong mapapahamak yung mga tao pag hindi natin sila shineran. Marahil maraming ginamit ang Diyos bago ka mag-say ng yes sa Kanya. Amen? Amen. Naalala ko po yung tita ko kasi siya po yung nag-share sa amin. Pero iba po yung mga nag-harvest, ano po. At dito po kami lumago at patuloy na lumalago. At dito po kami ginamit. Though yung tita ko, hindi na po siya namin kasama na. Sa iba naman po siya, probinsya. At patuloy din po silang ginagamit ng Panginoon doon. Ang edge lang po, no, ang ganda. Kasi kapag teacher ka, directly you can minister to your students. Naalala ko po si Teacher Grace. Every time meron ditong fellowship, humahakot po talaga siya ng mga estudyante. Kaya lang, kulang po tayo sa follow-up. Sa susunod po siguro ganun ang gagawin natin. But let us not waste every opportunity na makapag-share sa ibang tao. Reward in God's vineyard. John 4:36. And he who reaps receive wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. Napakabuti po ng Diyos, ano? Aside from we are receiving a lot of blessings dito sa lupa habang ginagawa natin yung mga inuutos niya, napakadaming pagpapala
Additional na lang po yung mga material, but the fact po na buhay tayo, humihinga, is a blessing from the Lord. Huwag po nating hantayin na bedridden na tayo, tapos saka natin maiisip na dapat pala kumikilos ako for the harvest. Paano ka pa makakakilos? Alam niyo po, noong 2013 na nalaman kong may sakit ako sa puso, lalo pa po ako nagsumigasig na gawin ang dapat gawin. Pwede kasing bukas hindi na ako gigising. Ayoko pong may regrets. Gusto ko po yung pinagagawa ng Panginoon, magawa ko ng buong buo. At my age, nag-aaral pa rin po ako kasi gusto ko effective po ako sa pinagagawa ng Panginoon. Ang Diyos po, sobrang fair. Ang mga teachers po, mahilig sila mag-reward system. Right, no, Teacher Grace? Pero ang Diyos, bago pa maisip ng mga teachers yan, meron na pong reward system ang Panginoon. Hindi ka lugi kapag sumunod ka sa Diyos. Sobrang buti po ng Diyos. Sa atin po dito, ramdam na ramdam natin yung pagkilos ng Diyos. Meron po tayong case na natapos. The Lord is so good kasi we prayed sa Dawn Watch. Exactly what we ask from the Lord, yun ang sagot ng Diyos. That our case be dismissed at yun po ang nangyari. Sabi niya, attorney, pwede pang magkaroon ng mga sunod na hearing or sunod na meetings, but it didn't happen. The Lord is so good. Next po. The final harvest. In Revelation 14:14, tumingin ulit ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit, ripe for judgment. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang aanihin ng lupa. Reaping the earth's harvest. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas niya ang anihin sa lupa. Habang po may panahon pa, the Lord is giving us chance, time to reach out yung mga hindi pa po nakakilala sa Diyos. Ito po yung reaping the grapes of wrath. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sininabi niya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na ang mga ito. Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan ng matinding poot ng Diyos. Sa panahon po, makikita natin yung talagang patience ng Panginoon. No, reveal His patience. Na before po, igagawad ito ng Diyos sa mga taong hindi talaga tatalima sa Kanya. Hindi na po pwedeng ma-question ng Diyos sapagkat nagbigay na po ng panahon ang Panginoon. Kung babalikan po natin kung anong ibig sabihin ng the parable of the weeds, hindi na po tayo mag-i-interpret. Ang Panginoong Hesus mismo ang nag-interpret kung ano ang ibig sabihin nito.
Sinasabi rito sa Matthew 13:37-43, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masasama. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, gaano din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit, ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ang iyong buhay? Kung babalikan po natin, what caused the harvest to ripen so rapidly in Sychar? Yung John 4 po kasi, ito po yung magkakarugtong na kwento patungkol po doon sa Samaritan woman. It is because of the testimony of the Samaritan woman that leads to the salvation of many. Kumusta, kapatid, ang iyong testimony? Ulitin po natin yung John 4:35. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Mga kapatid, kung nasaan kaya ng field mo, kung may mga kamag-anak ka na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kung sa trabaho mo, marami pang hindi nakakakilala sa Diyos, ikaw ay makaka-influence sa kanila. Amen? So ngayon po, isipin natin kung sino-sino yung mga ibinibigay sa atin ng Diyos sa ating isip na dapat nating trabahuin. Let us pray po dun sa bagay na iyon. Kung nakikita natin we're not yet equipped, manalangin po tayo sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin na gampanan ang bagay na pinagagawa niya. Bilang application po. Next slide po. Basahin po natin ito sabay-sabay. Harvest time is a busy time. All of us must work. Harvest time is short, so harvest work must be done with urgency. Let us make it our priority, because if once passed, it cannot be recalled. The final harvest is near. Jesus is coming soon. Kumusta, kapatid? Nakalink na ba sa ating mga plano yung urgency na yan? Kasama na ba yan sa ating mga priority? Sapagkat kung hindi, isang araw haharap tayo sa Diyos. Ito po yung panahon na hindi na po tayo dapat magpapetiks-petiks. Ika nga ng mga Batanggenyo, hayahay, hayahay. Pakisabi sa iyong katabi, hindi tayo dapat magpapetiks-petiks. Ngayon na ang panahon na dapat tayo ay kumilos. Amen? Let us all pray. Father God, we thank you, God, for reminding us na hinog na po ang palayan.
that each one of us should work sa harvest na ito. Thank you, Lord, for opening our ears na marinig namin kung anong sinasabi mo, Diyos. And opening our eyes na makita kung ano ang bagay na nakikita mo, Diyos. We pray, O God, ang bawat isa sa amin ay samahan mo, Panginoon, at bigyan mo ng boldness na magawa, na i-share ang love na ibinigay mo sa amin. Nang sa gayon, mas marami ang maligtas at hindi sapitin ang destruction. Thank you, Lord God. Thank you for reminding us. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Hayaan mo, Panginoon, ang church na ito ay mas maging bukas, lalo na sa aming mga dapat gawin at tahakin for next year, ay maging mas aware kami, Panginoon, at mas maging visible kami, Panginoon, to reach out sa aming community. Kung kailangan man ito, Panginoon, sa mga prison cells, sa labas, sa mga schools, everywhere, sa aming mga work, gamitin mo po kami. Nang sa gayon, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas, matupad namin ang pinagagawa mo at mag-glorify namin. Ikaw, O God. Salamat ng maraming salamat po. We thank you, we glorify you, and we love you, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.